Your message? Go ahead, sir. Okay na ba tayo? Yes, sir. You're on air. Go, sir. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po'y sabik na sana ako pupunta ako riyan. Talagang gusto kong makita kayo lahat in person. Subalit, ako po'y na-aksidente yung aking hita ay nagkaroon ng diferensya kaya hindi po ako nakapunta dyan. But ako po'y kasama ninyo, kabilang ninyo, at ako'y talagang naniniwala na ina ang pagkakataon ng Pilipino. Ang dasal ko, nung araw pa man, ay bigyan tayo mga Pilipino ng leader na makapagbabago ng ating direksyon ng buhay at yung hindi tayo ito. Go ahead, Sir Lito. Narinig po namin kayo. Gabi-gabi ako'y nagdarasal, ang dasal ko'y bigyan tayo ng leader na tunay na mga ngalaga sa kapakanan ng Pilipino. Nag-umpisa ako sa politika, 50 taon na nakakaraan. Ang unang-unang rally namin, sa Plaza Miranda, binato kami ng granada. Sumabog yung granada sa harapan ko. Sugatan lahat ng nasa tabi ko. Sugatan, duguan. Pero si Lito Atienza, hindi tinamaan. Dalawang granada sumabog, walang tumama sa akin, ni isa. Sabi ko, siguradong may plano ang Panginoon Diyos. Kaya hindi ako nasiraan ng loob. Dumaan tayo sa kadiliman ng martial law, hindi ako nasiraan ng loob. Maraming ikinulong kasama na po ang inyong lingkod, hindi ako nasiraan ng loob. Maraming nawawala sa aking mga kaibigan na hanggang ngayon hindi po nakita na. Hindi rin ako nasiraan ng loob. Lumaban para sa ating kalayaan hanggang tayo nagtagumpay sa EDSA. Yung pala'y may plano nga ang Panginoon. Sapagkat ngayon, after 50 years in politics and public service, I was ready to retire. But I would like to share with you what made me decide to stay on. When Manny Pacquiao told me, Mayor, Congressman, kailangan kita. Be my Vice President. Mga minamahal ko mga taga-Jensen, yun ay tinanggap ko bilang isang honor at pagkilala sa aking malinis na hangarin para sa ating bayan. Kaya andito ako ngayon, tumatayo sa inyo bilang Vice Presidential Candidate ko, si Manny Pacquiao. Bakit ako agad na-excite? Bakit ako nabigyan ng karangalan? Sapagkat si Manny Pacquiao ang katangi-tanging kandidato sa pagkapangulo ngayon na ang hangarin ay tiyak na ibibigay sa inyo. Marami na tayong pangako na tanggap. Hindi po naman tinutuloy. Tinatanong ko tuloy ang aking sarili. Bakit pinagkakait sa atin ng Panginoon na magkaroon tayo ng mahusay na leader? Bakit nananatiling mahirap ang Pilipino samantalang andito lahat ng yaman ng kalikasan? Andito sa ating bansa, sa ating kapuluan, ang lahat ng yaman ng kalikasan. Alam ba ninyo yung pinakamaliit na isda, yung sinarapan, nandito sa ating bansa. Yung pinakamalaking isda sa buong mundo, yung butanding, andito sa ating bansa. Yung pinakamaliit na usa sa buong mundo, nandito sa ating mundo. Pinakamalaking freshwater lake sa buong Asia, andito sa atin, Laguna de Bay. Pinakamalaking bulaklak sa buong mundo, Rafflesia, andito sa ating kapuluan. Ang tanong andito lahat ng yaman ng kalikasan, lahat ng mineral andito, ginto, ang pila, ang nickel,
copper, steel, iron. Why do we remain poor? There's only one reason. Mga minamahal ko mga kababayan Pilipino, isa lang ang dahilan. Ang pinakamalaking buhaya sa buong mundo, andito rin sa atin, sa Pilipinas. At marami sa kanila, nasa gobyerno. Kaya hindi na tayo aangat kailanman hanggang hindi natin malinis ang ating gobyerno. Sino ang gagawa niyan? Walang iba kundi ang ating tinutulungan, Manny Pacquiao. Ang tanging mapagkakatiwalaan sapagkat naipakita niya sa buong mundo ang kalinisan ng kanyang pagnanais. Iangat ang kabuhayan ng Pilipino. Sangayon ba kayo? Sino sa inyo ang makapagsasabi maligaya na kayo sa buhay ninyo? Meron na ba kayong sariling bahay? Meron ba kayong trabahong nagbibigay ng sapat na sweldo? Kulang at kulang ang ating kinikita sapagkat hindi natin mahabol ang presyo ng bili. Kaya mga kaibigan ko, mga kababayan ko, huwag na natin sayangin itong kampanyang ito. This is the golden opportunity para ang ating bansa ay makapili ng leader na magbibigay ng katuparan sa ating panaginip. Ihaangat ni Manny Pacquiao uli na pamumuhay ng Pilipino. Tandaan niyo ito, nilikha ng Panginoon ng Pilipino hindi upang gawing busabos at pinakamahirap na tao sa buong mundo at permanenteng nakadapa sa kahirapan. Tayo ay nilikha ng Panginoon angat sa ibang uri ng tao sa ibang bansa. Mas magaganda ang ating pag-uukali. Mas patalino ang Pilipino. Meron tayong kakayahan na hindi taglay ng iba. Sino ang nakatala ngayon? The only boxer na nagkaroon ng 8 titulo. Pinatulog lahat yung mga kampyon upang siya ang tanghalin. Kampyon na pangkalahatan. Manny Pacquiao, Pilipino. Kaya alam ko ang puso ni Manny Pacquiao sapagkat 1 taon ko na siyang kaibigan. Kaya nung nagsabi siya sa akin, siya tatakbo pagkapangulo, hindi na ako nagdalawang isip. Tutulungan kita, Manny. Sasamahan kita, Manny. Kaya samahan natin si Manny Pacquiao. Itaguyod ang tunay na plano ng Panginoon sa ating bansa. Isang maunlad na pamumuhay, masayang pamumuhay sa loob ng ating tahanan, kapiling ang ating pamilya, at tayo magiging modelo ng pamumuhay sa buong mundo. This is now the time for all of us to set aside every other interest. To me, right now, I feel totally ingratiated. Matutupad din ang aking dasal sa 50 taong pananatili ko sa gobyerno. Panginoon, bigyan mo kami ng leader na talaga magtataguyod ng kapakanan ng Pilipino at bibigyan kami ng buhay na marapat-dapat. Ito ang ating hinihintay, ito ang ating pinagdarasal. Andito na ang Pilipinong magiging leader hindi lang sa larangan ng boxing. Leader ng buong mundo sa tamang pamumuno at pagbibigay ng karapatan ng bawat tao. Manny Pacquiao has all the qualities to become one of the greatest leaders of the world. Sabahan natin siya. Hindi natin sayangin ang pagkakataong ito. Sabi nila, malakas daw ang grupo ni ganito, ni ganyan. Sabi ko, hindi malakas yung mga yan. Malakas lang ang agos ng pera sa kanilang palad, pero hindi nila iniisip ang Pilipino, ang mahihirap. Hindi nila iniisip baguhin ang buhay ng Pilipino sapagkat sila nagtatamasa. Only a few enjoy the wealth of the nation. Manny Pacquiao will democratize all the opportunities. Magkaroon ng trabaho, walang trabaho, magkaroon ng pagkain ang walang makain, magkaroon ng bahay ang walang bahay. Hindi na kayo magkakaroon ng bahay na dadaanin natin lahat sa komersyo. Sapagkat lahat ng lupa sa ating bansa halos nakuha na ng mga mayayamang mga developer. Manny Pacquiao lang ang katanging-tanging nagtatayo ng bahay tuwing meron siyang konting salaping personal upang bahagian kayo, ibigay sa mga nangangailangang Pilipino ang isang tahanan na matatawag nilang palasyo ng kanilang pamilya. Ang panaginip ng
bawat Pilipino magkaroon ng sariling tahanan. Si Manny Pacquiao lang makapagbibigay yan. Ang panaginip ng mga Pilipino ay magkaroon ng matatag na trabaho at sapat na kikitain. Si Manny Pacquiao lang ang makapagbibigay yan. Kaya sa Mayo 8, huwag na natin sayangin ang pagkakataon. Huwag na kayong magpaligaw pa sa mga ibang kandidato riyan na nagbibigay ng kanilang pangako, subalit alam natin hindi nila ginawa yung kanilang ipinapangako. Si Manny Pacquiao walang pangako sa mga nakaraang taon, ginawa niya lahat ng nasa puso niya na ating kinagisinan. Ako naman ay talagang humanga sa kanya. So tonight, I stand before you, not as the vice presidential candidate, but a testimonial to the character of this man we would like to help become President of the Philippines. Hindi importante sa akin na ako'y manalo bilang Vice Presidente. Hindi po yan. Wala na po akong hangad na ibang tungkulin o pwesto sa gobyerno. Hinawakan ko na po lahat. Naging cabinet member, naging mayor, record-breaking mayor of Manila for 3 terms, vice mayor, record-breaking, and 3-term congressman. As I retire from Congress, I am now given the opportunity to be a big help to Manny Pacquiao realize his dream for you and for the whole nation. Kaya ako po naman, although I will retire from all the positions that I have held, I will be very happy to be the assistant to the next President of the Philippines na magbibigay ng katuparan sa ating panaginip, iangat sa kahirapan ng ating mga kababayan matagal nang nakalugmok, nakadapa, talagang nag-aangad ang katuparan sa pangako ng ating Panginoon. Ipinangako ng Panginoon, tutulungan tayo. Tutuparin yan, pero kailangan tupdi natin yung ating tungkulin. Ang tungkulin natin, mag-aral tayo ng tama. Kaya ako'y nakikiusap sa lahat ng mga OFW, nagtatrabaho sa abroad, na 1 milyon na kayo. Kayo alam nyo ang bunga ng good government. Magandang buhay. Trabaho sa inyo. Trabaho sa lahat. Pag naayos natin ang ating gobyerno at naalis na mga magnanakaw sa pamahalaan, yan ang mangyayari. Ang trabaho talagang hahanapin kayo. Hindi na kayo kailangang mahiwalay sa inyong pamilya dito sa ating sariling lupa. Makakakuha kayo ng trabaho na sapat ang kikitain nyo. So tonight, I appeal to you. Hindi man ako nakapunta sa Jensen ngayong gabi. Ako'y nagbubukas sa aking puso. Kailangan pagtulong-tulungan natin. Hindi ito laban ni Manny, hindi ito laban ni Lito. Ito'y laban ninyo at laban ng Pilipino ngayon at sa mga darating na panahon upang ang ating mga anak ay magkaroon ng bansang mamanahin nila galing sa ating pagsisikap. Magkaisa tayo. Tulungan natin si Manny Pacquiao. Minamaliit nila dahil siya raw ay mahirap. Walang alam. Walang alam. Si Manny Pacquiao pinakamatalino sa inyong lahat sapagkat hindi man nag-aral ito sa Oxford. Pero pinalakpakan ng mga tiga-Oxford. Hindi ito nag-aral sa Harvard, pero hinahangaan ng mga tiga-Harvard. Manny Pacquiao, mas matalino pa sa pinakamatalino. Nag-alal tayo once upon a time ng pinakamatalinong Pilipino, pinakamatalinong abogado. Anong ginawa niya? Nilaspag niya ang kapanambayan at umalis siyang mahirap na mahirap ang Pilipino. Wala akong tinuturang iba kundi si Ferdinand at Erlene Marcos, tatay ni Bongbong Marcos. Kaya kayong mga BBM, sumapi na kayo sa kilusan namin. Meron din kami kilusan. BBM. Buong bansa, Manny! Yan ang ating tutulungan. Yan ang tunay na kabuluhan at kahulugan ng inyong tinatawag ng BBM. Buong bansa, Manny Pacquiao. Sumpan ninyo sa inyong sarili, hindi nyo ibebenta ang boto. Bagkus, tutulong kayo. Mangumbisi kayo ng inyong mga kaibigan, kamag-anakan, kapitbahay, kabarangay. Ang issue sa halalang ito. Ang issue sa halalang ito, ituwid natin ang pagkukulang ng mga nakaraan upang maituwid natin ang landas ng buhay ng Pilipino. Andito si Manny.
Kasama ninyo ngayong gabi. Kasama natin yan sa darating na panahon. At gagawa ng mabuti para sa Pilipino. Yung mga tambuhan ng buhaya sa gobyerno, pag-resign na kayo sapagkat pag inabot namin kayo ni Manny Pacquiao, kulungan ang pupuntahan ninyo. Uunlad lang ang Pilipinas kung malilinis natin ang gobyerno. Hindi uunlad ang gobyerno, hindi magbabago ang buhay ng Pilipino hanggang lahat ng kawatan ang nagpapatakbo ng gobyerno. Number one problem is corruption. Yan ang pinangako ni Manny. Pinangako sa lahat ng kanyang kaibigan, pinangako sa akin, alam ko, pinangako niya sa Panginoon Diyos, tutuparin ni Manny Pacquiao na talagang parusahan ang mga nagnanakaw at tulungan ang nagsisikap. Mga minamahal ko mga kababayan, huwag na nating pag-isipan pa. Alam niyo ang sagot, bakit tayo mahirap? Hindi dahil sa nagkulang ang Panginoon nung nilikha niya sa katauhan. Ginawa niya ang Pilipino upang maging modelo ng mundo. Kaya kami ni Manny ay magtutulungan, matupad ang pangako sa ating lahat. Ang lupang pinagpala, ang pamilyang pinagpala, pamilyang Pilipino. Pagtanggol natin ito sa mga puwersa ng kadiliman, sapagkat ang buhay kinakailangang minamahalaga. Matibay kay Manny Pacquiao yan. Matibay yan sa inyong lingkod. I believe that life is sacred and should be protected by all. Hindi tayo sasakay sa mga paghihikayat ng iba. Tatanggapin natin ang pag-iisip ng mga banyaga. Hayaan na natin sila masiraan ng ulo. Pero ang Pilipino magiging matino sa isang matibay na pamilya. We are remaining by ourselves as the model. We are developing into the model family in the world. So let us not waste this. Let us in fact use it to the advantage of each and every Filipino. We deserve a better life. You and all of us deserve a better life. Ako po'y nag-umpisa sa pagiging stibidor. Si Manny Pacquiao ay naging stibidor din. Ako po'y naging laborer sa construction. Si Manny Pacquiao, ganoon din po. Ang bawat isa sa atin ay mayroong pinagdaan ng kahirapan. Gamitin natin ngayon yan sa pagharap ng mga problema ng korupsyon upang ito'y maalis na. We remove corruption and the nation will flourish, definitely. But if we don't touch corrupt officials, patuloy ang paghihirap ng Pilipino. Pumili tayo. Gusto ba natin patuloy ang paghihirap? O gusto natin tapusin ang paghihirap? Tapusin natin yung maliligayang araw ng mga patuloy na nagnanakaw. Dito at yan sa nilabanan ang skandalong fertilizer scam. Naalala niyo yung fertilizer scam. Naalala niyo si Napoles, yung PIDAF. Nung ako'y naging congressman, on the second night of my being a congressman, bagong-bago ako, isinuwalat ko sa floor ng Kongreso yung skandalosong barrel system na nakukuha ng mga mambabatas ang salaping nakalaan para sa distrito nila. Na-encash nila yung cheque, si Napoles na nagpapalit. Nung yan ay siniwalat ko, ako'y pinagtawanan nila. Sabi ko sa kanila, magtawa kayo ngayon. Ang sabi ng majority leader noon, kung ayaw mo ng pera mo, Congressman Atienza ng Maynila, ng buhay party list, huwag mong pakialaman ng pera namin. Ang sagot ko sa kanya, hindi mo pera yan, Congressman. Hindi ko rin pera yan. Pera ng taong bayan yan, kaya hindi na pupunta sa kanila at hindi makaangat sa kahirapan ng mga mamamayang Pilipino napagkat naiiwan sa bulsa ng mga mambabatas na nag-uuwi ng pera na nakalaan para sa distrito nila. Ngayon, nakahanap ng mga ibang paraan yan. Subalit, pag ang naging Pangulo ay si Manny Pacquiao, ang kanyang katulong ay si Lito Atienza, hindi na sila makakagawa ng pinatwaling kalokohan sapagkat bawat piso, bawat sentimo sa kabanang bayan pupunta o sa kapanan ng mga mamamayang Pilipino. It's about time that poor Filipinos get a better deal from government. And we can do it
Sabi nila, saan kukuha si Manny Pacquiao ng panggawa ng bahay? Pag natigil natin ang korupsyon, 1 trilyon taon-taon, magkakaroon tayo nakalaan para sa pabahay. Pag natigil ang korupsyon, lahat ng pera para sa ospital, gamot, at lahat ng kailangan ng mga mahihirap na Pilipino, makukuha natin. So tonight, ako'y kumakatok sa inyong puso. Samantalayin na natin to. Meron tayong leader na handang isakripisyo ang buhay niya. Tulungan natin siya. Taguyod natin ang bandilang Pilipino upang hangaan ang buong mundo. Si Manny Pacquiao, nagbigay ng karangalan. Yung kalaban niyang number 1 ngayon daw, nagbigay ng kahihiyan. Pumili kayo, kahihiyan o karangalan. We will have to unite behind Manny Pacquiao because he represents the good elements of the Philippines who love their country and love God. So we're doing this not for ourselves, hindi para sa akin to. Ito ay para sa Panginoon Diyos at para sa ating bayan. Mahalin natin kapwa. Ang ating mga kababayan, ang mga Pilipino, ating mga miyembro ng ating lipunan. Pagtanggol natin ang tama sapagkat ito ang pagkakataon. I greet you all from the bottom of my heart and with a sincere prayer at lubayan tayo ng Panginoon sapagkat mahal niya tayo. And we will succeed. We will succeed because we are on the right side and we want justice for the poor. Pangako ng Panginoon yan. Ang tumutulong sa mahihirap ay bibiyayaan niya, tutulungan niya. Kaya ipagdasal natin ang ating bayan, pagdasal natin si Manny Pacquiao. Huwag ka masisiraan ng loob, Manny. Ano man ang hirap ng kampanya, ikaw pa rin ang mananaig sapagkat ikaw ang pinagpala ng Panginoon. You are the modern David. Si David ang pinaka kulang sa edukasyon ng mga anak. Si Jesse. Subalit, si David ang naging isang pinakamahusay na naging Pangulo ng Israel. Siya ang hinilang ng Panginoon. Si Manny Pacquiao, when we look back, Meron ba siyang particular video na hinihingi or any? maalala natin itong pulong na ito. Pinapaalala ko sa inyo, si Manny ay ang modernong David. Samahan natin siya sa tagumpay ng buhay upang may balik natin ang Panginoon sa ating bansa. Mabuhay ang ating mamamayan, mabuhay ang ating mga mahal sa buhay, pati mga kalaban natin, we wish them well. And of course, we will beat you in the polls because God will bless those with good, clean intention. Mabuhay. Mabuhay ang ating minamahal ng Manny Pacquiao. Fight on and we are with you all the way. Salamat po. Maraming salamat, our incoming Vice President Lito Atienza. Eto, tawagin ko na talaga.